Maraming beses na natin nakita si Lebron at Steph maging magkakampi, mostly sa NBA All-Star. Maraming beses na rin tayo umasa na magiging magkakampi sila sa mga nagdaang international games sa Team USA, Papa World Cup at Olympics, kaso hindi natuloy dahil sa mga personal nilang rason, pero this 2024 Summer Olympics ay pinagbigyan nila tayo, tayong mga basketball fans in particular. Ang saya makita na magkasama sa court si Lebron at Steph wearing the same jersey and representing their home country. Nakaka-amaze din na makita na parehong involved itong dalawang iniidolo natin sa mga plays na gagawin nila. Personally, never ko ngang na-imagine na gagawin nila yung mga ganitong plays before their commitment sa Team USA. Ito ang tinutukoy ko dahil si Steve Kerr ang head coach ng Team USA, syempre mga plays ng GSW ang makikita natin. Tignan muna natin itong plays ng GSW. Pasensya na sa quality mga kamamba. As you can see, si Kevon Looney ang may hawak ng bola. Tapos, ibibigay niya itong bola kay Draymond Green sa top of the key. Pero bago pa maipasa ang bola, meron ng off-ball action si Steph at KD sa strong side. Pagkatanggap ni Green ng bola, magro-roll na itong si KD. Kung sakaling matanggap niya yung bola, pwede na siyang mag-pull up dyan or mag-drive. Wala rin naman tao dito sa painted area. Pero hindi ganun ang nangyari. Dahil itong si Kemba Walker na bantay ni Steph ay na-magnet at nag-help kay Batum. Yan ay para ma-prevent yung pagtanggap ni KD ng bola at ayan, sumikip na ang gitna. Dahil sa pag-help ni Kemba at walang switching, well technically hindi mo naman pwedeng i-switch si Kemba dito kay KD. Mismatch at syempre, KD yan kakainin niya lang yun ang buhay. Dahil wala nang bantay si Steph, kaya yun, libre pa sa libre si Steph para ipukul ang tres. Similar or ganyan din ang ginawa ng Team USA. Unang play nila ito at ganito kaagad ang pinakita nila. Dito ang may hawak ng bola sa top of the key ay si Jrue Holiday. Sabay may off-ball screen silang ginagawa sa weak side. Ganun din, screen ni Lebron kay Steph, then another screen by Embiid kay Steph. At ayun, dahil ang ganda ng screen ni Embiid, iwan na iwan tong bantay ni Steph and he drained this opening three. Gagawin ulit nila yan sa second quarter, pero sa right wing naman. This time si Lebron naman ang may tangan ng bola sa top. Tapos, ganun ulit, off-ball action sa weak side, magbibigay ng screen si Steph kay Jason Tatum, and then Steph papunta sa wing, at dadaan sa malaking screen ni Embiid. Ganun, same result, pasok ang tres. Hindi ko alam yung tawag sa plays nilang yan, pero nakaka-amaze panoorin na ginagawa ito ng mga iniidolo natin sa parehong court. Sa larong to nakapagtala si Steph ng 24 points at 6 3 points made, habang si Lebron ay tinapos ang laro na may 11 points at 2 assists. Panalong panalo tayong mga basketball fans dito dahil baka ito na ang first and last time na makita natin na i-represent nila ang Team USA. We don't know, kaya i-appreciate natin tong moment na to. Papa Lebron o Steph ka man, basta basketball fan ka, panalo ka. So yun lang mga kamamba, anong masasabi mo sa naging topic natin ngayon? I-comment lang yan at pag-usapan natin.